ay magrema sa puso ng bawat isa sa aming Panginoon na nandito, God and Lord, na ikaw po yung maitaas, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, na sa mga kapatiran na nandito, O God, hindi po aksidente, O God, na nandito sila, na nakasama namin sila, Panginoon. Bagkos, Panginoon, ito po ay iyong will, Panginoon, na makarinig sila ng iyong salita, O God. Thank you, Lord God, and Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. So, ito pong cast it all on Him. Yung meaning po kasi ng cast ay throw. Kumbaga, itapon sa ating Panginoon. Sarado po yung ating kwarto. Para hindi niyo po makita yung kama, paantin kayo. Diba? So, yan po yung, yung pinaka-title po natin is Cast It All on Him. Kasi po, dito naman lang po. Nakikita ko naman. Ay, hindi niyo pala makikita. Dito pala po. Yun. So, yun, yan po, no? So, ang sa mga nakakaalam po ng verse na to, ano po yung verse na to? 1 Peter 5:7. Yes, sa 1 Peter 5:7, hindi po ba? So, nandito po tayo para ma-refresh po tayo. Kasi, sino po yung walang pinagdadaanan dito? Walang pinagdadaanan eh. Sino po ang walang problema dito? Gusto niyo po bang mawala yung mga problema niyo? Amen. Gusto niyo po bang magkaroon ng kapayapaan? Amen. Gusto niyo po bang ma-restore yung mga relationship na broken? Amen. Ayun no, tama-tama oh. Tama, di ba? So lahat po tayo, di ba, lagi po tayo, everyday nagtatrabaho tayo, everyday napapagod tayo. And pagka nagtatrabaho tayo, meron pa tayong mga daladalang mga problema, meron pa tayong mga daladalang mga, yung mga burdens po natin, di po ba? So ngayon, iaano po natin lahat kay Lord, ibibigay po natin lahat sa ating Panginoon. So, ang main verse po natin sa 1 Peter 5:7, basahin na po natin lahat. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sinasabi po dyan, cast all. Ibig sabihin, throw away everything. Lahat ng nararanasan natin, ng mga problema natin, itapon natin sa ating Panginoon. Your anxiety, yung mga nagpapabalisa sa inyo, yung mga pinoproblema nyo, on Him, yan, kay Jesus po yan. Di po ba? Because, ito po yung pinaka, dito nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Amen po? Sino po ang hindi mahal ng Lord? Di ba, mahal po tayo lahat ni Lord, di po ba? O sige, sabihin niyo sa katabi niyo, God loves you. God loves you. God loves you. God loves you. Sorry. Nandiyan ko pala sa likod ko. Amen. Hindi kita nakikita eh. So, yan. So, number one po na makikita natin dyan is yung God acknowledges our anxiety. Sino po naniniwala na lahat po tayo, alam ni Lord kung ano yung pinagdadaanan natin? Amen. May maitatago po ba tayo kay Lord? Di ba parang inaano natin minsan, di ba na, bakit ganun? Hindi ako sinasagot ng Panginoon. Di ba? Bakit ganun? Parang dire-diretso yung mga problemang dumarating. Bakit parang one after another yung mga problemang dumarating sa buhay ko? And parang hindi natin nararamdaman yung ano ng Panginoon sa atin, yung presensya ng ating Panginoon sa atin, di po ba? Pero si Lord po, ina-acknowledge niya yung mga nagpapabalisa sa atin. Amen po ba yun? Amen. God does not deny our worries. Alam niya po eh. Pero alam niyo po, hindi po tayo pinanganak na warrior. Na-develop na lang po yan habang tayo ay lumalaki. Alam niyo po ba, ang baby, di ba nag-worry din yan? Sino po naniniwala nag-worry ang baby? Di ba, pag umiiyak siya, pag gutom, ibig sabihin na nag-worry siya dahil gutom na siya. Di ba? So, pagkapanganak pa lang po natin, natututunan na po talaga natin mag-worry agad-agad. Di po ba? Pero, hindi po yan natural. Hindi po yun ang nais ng Panginoon.
nararanasan natin. Mas lalo na ngayon na nasa Panginoon po tayo. Amen po ba yun? Lahat po tayo ay anak ng Diyos. Mas lalo na po at tinanggap na natin siya sa our Lord and Savior. Kaya naman po, si Lord, He understands them and invites us to bring them to Him. Ngayon, pagka may problema po ba kayo, binibigyan niyo po ba kay Lord? Or binibaby niyo? Minemeditate niyo? Alam niyo po, di ba sabi ng iba, hindi ako marunong mag-meditate ng salita ni Lord eh. Yun po yung sinasabi ng iba. Pero, marunong tayo mag-meditate ng problema. Di ba? Minsan nga, hindi tayo nakakatulog dahil sa pag-meditate ng problema. Di ba? Pati mga anak natin, minsan kapag problema mga anak mo, mas lalo po sa yung mga magulang na nandito na, yung mga anak nasa Pilipinas, pag may sakit yung anak, hindi po ba minemeditate natin? Imbis na sabihin mo, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Lord, ikaw bahala sa anak ko. Pero minsan tayo po, mas pinipili pa natin i-baby yung ating mga problema. Huwag po ganun. Ini-invite po tayo ng Panginoon na ibigay natin lahat sa Kanya. Itapon natin lahat sa Kanya. Alam niyo po, bago po pumunta dito, ang dami po talagang, alam niyo, ako po talaga yung una na ano ba to, yung na-remind na lahat dapat ng mga nagbibigay sa akin ng anxiety, ibigay ko kay Lord. And, yun. Sa Psalms 94:19, sabi po dyan, when my anxious thoughts multiply within me, your comfort delights my soul. Di po ba? Yung comfort delights my soul. Ang sabi po dyan, mag-comfort po tayo kung alam natin ang salita ng Panginoon. Kasi yung salita niya, yun po yung magbibigay sa atin ng comfort. Amen po ba yun? Diba? Kasi kung hindi po natin ang alam ang salita ni Lord, paano po tayo makukomfort ng Panginoon? Di po ba? Kaya nga po lagi natin sinasabi na kailangan natin magbasa, mag-meditate ng kanyang salita. Kasi alam niyo po ito talaga, namumultiply po yung ating mga pinoproblema, yung mga ating mga anxieties, yung mga ating worries. Di po ba? Namumultiply siya eh. At kapag hindi mo yan ibinigay kay Lord, nagsasuffer ka po, nadidepress ka. Alam niyo po dito sa Korea, isa po ang Korea sa high rate ng suicidal. Di ba yung mga nagpapakamatay, mga kabataan pa? Kasi nga, wala silang Lord eh. Hindi nila alam kung paano nila i-deal kapag mayroon silang mga problema. Di po ba? So tayo po, wag natin gayahin yung mga yun. Bagkos, mas lalo po natin ibigay sa ating Panginoon kung ano po yung mga nagpapabalisa sa inyo. Sabi po dyan, when my anxious thoughts multiply within me, your comfort delights my soul. So, ibig pong sabihin, bago po tayo mamumblema, bago po natin i-chismis sa ating kapatid o sa kung sino man, alam niyo po kung kanino yung dapat i-chismis? Kay Lord, di ba? Kay Lord muna. Sabihin po muna natin sa ating Panginoon. Mag-pray po tayo. Kapag may nararanasan ka na at alam mong nababalisa ka, alam mong hindi ka na komportable na para pang end of the world na, kneel down before the Lord. Lumapit na po tayo sa ating Panginoon. Amen po? Next. So, application. What should I do? Ano ang dapat natin gawin kapag may mga nagpapabalisa sa atin? Parang nag-feedback siya na. No? Wala nang mag-adjust. Wag na lang mag-mic. Huwag na lang. Yan. Nasa microphone Yung echo nasa mic. Ay, ito ba? Hello? I-off niya. Yan. Ayun pala. Pala. Echo pala yung nasa baba. Sorry. So, ayun. Yan. What should I do? Number 1, stop pretending you're okay when you are not. Okay. Di ba? When you are not okay. Kasi marami po sa atin na nagbabalat kayo. Di ba? Nakala, yung okay lang ako, pero hindi talaga okay. Di ba? At alam yun ng ating Panginoon. Kaya naman po, dapat ilapit natin kay Lord. Amen po? Amen. Amen. And sabi po, be honest with God about what you're anxious about. Amen po ba yun? Amen. Kung ano po yung
nagpapabalisa sa inyo, be honest, sabihin po natin sa ating Panginoon, wag po tayong mag-lie. Kasi po si Lord, alam niya po kung ano yung pinagdadaanan natin. Alam niya po kung ano ang nararamdaman mo. Right now, alam niya po kung ano yung pinoproblema mo ngayon. Di po ba? Amen po ba yun? Kay Sis Glenda, amen po ba? Kay Sis Tin, yon. At kay Brother Renz, welcome po sa Destined for Greatness Church, di po ba? So, alam niya po lahat yon. Be honest sa ating Panginoon. Hindi po tayo pwedeng mag-lie kay Lord. Alam niya po kung ano yung nararamdaman mo right now. Alam niya kung ano yung iniisip mo right now. Di po ba? Alam niya kung gutom ka na right now. Gusto mo nang kumain. Di ba? Alam ni Lord yun. Di ba? Alam din ni Lord kung inaantok ka na. Di ba? Tama po? Wala tayong may tatago kay Lord. So, pangatlo is, bring your worry to God instead of burying it. Di ba? Diyan, ang ganda ng sabi ng Panginoon, dalhin mo sa Panginoon, sa paanan niya, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Dahil alam niya kung ano mas makakabuti sa'yo. At siya lang naman talaga yung makakatulong sa'yo, wala nang iba. Diba? Kasi tayo, minsan, ang ginagawa natin, mas lumalapit tayo sa tao. Parang ang last resort natin lagi ay ang ating Panginoon. Dapat po wag natin gawing last resort si Lord. Dapat po siya lagi yung una na pupuntahan natin, nalalapitan natin. Amen po ba yun? Yun po yung gawin natin para magkaroon po kaagad tayo ng kapayapaan. Kasi pag binibaby mo ang problema, talagang pati yung pagpupuri mo, maaapektuhan po talaga. And alam niyo po, pag nagda-doubt kasi kayo doon sa ating Panginoon, sa kakayahan niya, ibig sabihin talaga, hindi tayo nagtitiwalat sa Kanya. Di ba? Pangalawa, hindi pa pangalawa to. God cannot comfort what we refuse to surrender. Tama po, mayroon po kasi tayong hindi sinosurrender kay Lord. So ngayong gabi, isosurrender po natin lahat yan. Amen po ba? Amen. O ayaw niyo pang isurrender? Surrender na. Surrender. Di ba? Wag na po tayong mag-refuse, di ba? Ibigay po natin lahat sa ating Panginoon. Kasi si Lord, paano kanya i-comfort kung hindi mo sinasabi sa kanya? Kung hindi mo sinosurrender sa kanya, di ba? Submit everything to the Lord. Diba? Ibigay po natin lahat sa Panginoon para po ma-comfort niya tayo. Para po mabigyan niya tayo ng kapayapaan. Para po matulungan niya tayo. Diba? Paano kanya tutulungan kung, Lord, ako lang muna to, kaya ko to eh. Diba? May ganun po tayo. Mayabang po kasi tayo eh. Diba? Ang yabang po kasi natin minsan sa hindi ko kailangan si Lord, kaya ko to. Diba? Pero alam niyo po, si Lord lang po talaga ang pwedeng makapagbigay sa atin ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. And sabi nga ni Lord, di ba, na hindi siya nag-promise na wala tayong mararanasang pagsubok. Pero ang promise niya, kasama natin siya lagi. Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan, pangalawa yan. Casting means letting go, not holding on. So, ibig sabihin po nito na tinatapon mo lahat talaga sa ating Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. At kapag ibinigay mo na, huwag mo nang balikan. Di ba kasi mayroon tayong tendency na ganun. Binabalikan natin at binibaby ulit. Di ba? Kapag binigay mo, sabi nga, letting go, let it go. Di ba? Let it go, let it go. Di ba? I-let go na po natin and let God control it. Di ba? Bahayaan natin si Lord na yung mag-control doon. Kasi we cannot control everything po na pinagdadaanan natin. Si Lord lang ang may control sa bawat natin. Di ba? Sa bawat pinagkakabalisahan natin, sa bawat iniisip po natin, si Lord lang po talaga ang may control niyan. Amen po? So, wag na po nating i-hold. Wag na po nating yakapin yung mga problema natin. Itapon nyo na kay Lord. Amen po? Nanginginis ni Sis Glenda sa akin. Yan. Next, casting is not just praying. It is releasing control to God. Yun yung po sinasabi ko. God is in control of every situation po na mayroon tayo. Hindi lang nag-pray ka, nag-kinas out mo, tapos hindi mo naman ni-release. Di ba, i-release mo sa Panginoon, ibigay mo sa Kanya
para siya ang mag-take control. Amen po ba yun? Di ba kasi kung tayo po yung may control, wala pong mangyayari talaga sa buhay natin. Mas lalo po tayong mapapalayo sa ating Panginoon. Kaya naman po, itong 1 Peter 5:7, napakaganda pong promesa ng ating Panginoon sa atin na, cast all your cares, anak, sa akin. Ibigay mo sa akin yan lahat, anak. Sabi ng Panginoon, di ba? Ibigay mo yan kasi nagmamalasakit ako sa iyo eh. Mahal kita at ayaw kitang nahihirapan. Yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya naman po, i-release na po natin. Amen po? Amen. Amen. Next. Yan. Sa Psalms 37:5, sabi po dyan, basahin nga po natin na malakas ito. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. So, ano po ang command dyan? Commit. Di ba? Commit, ibig pong sabihin, ibigay. Commit everything to the Lord. Di po ba? And sabi po, pati yung ways natin, pati yung mga paraan natin, ibigay natin lahat sa ating Panginoon. Pwede po tayong magplano. Di ba? Pero everything po, ibigay natin kay Lord. Lord, pwede pa kaya ito? Lord, ito yung gusto kong mangyari. Lord, gabayan mo ako dito. Or Lord, ito po ba yung kalooban mo sa akin? Di po ba? Yun po tanungin natin ang ating Panginoon. And sabi po dyan, hindi po wala pong action na gagawin ang ating Panginoon kung hindi po tayo magtitiwala sa Kanya. Di po ba? Napakahalaga po nito, complete trust sa ating Panginoon. Kasi po sabi po sa Proverbs 5:6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Amen po? Di ba? Hindi po sinabi ng Panginoon na mag-trust ka lang sa akin partially. Wala pong ganun eh. Trust in the Lord with all your heart. Di ba? Sabi po dyan, trust in Him and He will act. Saka lang po mag-a-act ang ating Panginoon kikilos kapag in-entrust mo lahat sa Kanya. Amen. Di ba? Paano, nag-pray ka, halimbawa nag-pray ka, pero hindi mo naman talaga ipinagkatiwala kay Lord, hindi po aaksyonan ng Panginoon ang pinoproblema mo kasi hindi ka talaga nagtitiwala sa Kanya at hindi mo talaga kinukomit everything sa Kanya. Di po ba? Salita po ni Lord, tinuturuan po talaga tayo. Amen po ba yun? Naniniwala po ba kayo sa salita ni Lord? Amen. Yan. Application. What should I do? Yan na naman po, no? Number 1 is identify what you are still trying to control. Ano po yung kinokontrol nyo pa? Kayo lang po makakasagot niyan. Kasi hindi ko po masasagot yan. Alam ko din po kung ano yung ako pa yung nagko-control sa sarili ko. So yun, kailangan ko din pong isubmit or isurrender sa ating Panginoon. So right now, habang nakaupo po kayo dyan, magkaroon po na po kayo ng parang reminder kung ano yung sa sarili nyo. Kausapin nyo na po, yung pinag-usapan po natin kahapon na remind your soul, your kaluluwa, kung ano ba Lord yung mga kinokontrol ko. Be honest with the Lord. Kasi alam niya po yun. So, identify po natin. Kasi kahit ako, meron pa akong mga hindi nasusurrender kay Lord. Kumbaga, kailangan ko din talagang i-identify kung ano ba yung mga, ako yung nagtitake control. Diba? Sa bawat isa po sa atin, mayroon po tayo nun. And number 2, choose to release it completely to God. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, release everything to the Lord. Mas piliin po nating mag-release sa Panginoon. At mas piliin din po nating mag-worship kay Lord. Mas lalo na kung may pinagdadaanan ka. Sabi po ni King David, praise the Lord, O my soul. Diba? Sabi po niya sa Psalms 103 verse 1, diba? Na kinukumand niya yung sarili niya na i-praise ang Panginoon kapag mayroon siyang problema. Kinukuman niya yung sarili niya, nire-remind niya yung sarili niya na praise the Lord, O my soul. Diba? Purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko, sabi niya eh. Diba? So dapat po, yun din po yung gawin natin. Tinuturuan po tayo ng salita ni Lord at ni King David kung ano yung dapat nating gawin. Amen po ba yun? Amen. Nais niyo po ba na i-release na lahat kay Lord ngayong gabi? Amen. Sino ang gustong i-baby pa yung kanilang problema ngayon?
Yan. Number 3, yan, stop rehearsing the same worry after you pray. Ito po yung pinag-pray mo na, binigay mo na, akala mo binigay mo na, no? Nag-pray ka na, okay na. Tapos nire-rehearse mo ulit. Inuulit-ulit mo pa rin iniisip. Di ba? Ibig pong sabihin nun talaga, hindi mo pinagkatiwala kay Lord. Di ba? Hindi mo talaga kinumit sa ating Panginoon. Kasi po, kapag ka nag-pray ka, dapat, kapag in-entrust mo na kay Lord, kapag ka itinapon mo na sa Kanya, huwag mo nang balikan. Stop rehearsing. Diba? The same worry. Diba? Kasi po, minsan tayo, nag-worry tayo, the same set of worries talaga. Diba? Kasi nga po, hindi natin panirili sa ating Panginoon. Kaya naman po, ang paanyaya po ni Lord sa atin, He cares for you, He loves you. Kaya naman po, itapon nyo na lahat sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, isipin nyo na po kung ano yung mga gusto nyo itapon kay Lord. Oh, wag naman. Narinig ka. Hoy. Ipag-pray mo. Hindi ka may natapon. Marinig dyan. Mag-grade. Ayan. If you keep holding on, you're not really casting. Sabi nga po, di ba? Kapag ka hinahawakan mo pa rin siya, hindi mo talaga siya binibigay sa ating Panginoon. Kaya naman po, bigay na natin sa Kanya. So, number 3, basahin nga po ulit natin yan. We can let go because He cares for us. Yan. Nararanasan niyo po ba yung care ng Panginoon sa inyo? Every day of your life. Ano po halimbawa? Sino po magbibigay ng halimbawa na si Lord, He cares for you? Kuya Sally. Okay, tama. Si Brother Baste. Pagising sa umaga. Yes, buhay ka pa. Di ba? Si Sis Glenda. Yes, amen. Protection. Mas lalo na mga artista yung iba dito. Di ba? Artista rin kayo? Oh, yun. Di ba? Protection. Ano pa? Pasarates. Ako po talagang super blessed. Bakit? Dahil sa aking In spite of your edad. Amen. pagtatrabaho pa ako. Alam niyo po kung ilang taon na ang ating Pasarates? Yes. 70. Going to 71. Yes. Di ba? Nandito pa rin po siya. Nagtatrabaho. Alam niyo po yung, yung good health. Yung strength. Yan po. He cares for us. Amen po, di ba? Ewan ko kung ilang taon si Ate Pastora nung pumunta dito. 43. 43. Ay, 45 pala, 45. Kala ko 21 kayo nagtrabaho sa Korea. 45 plus 70, magsa-71 na po siya. 26 years. Wow, 26 years. O, di ba? Pero nandito siya, walang uwi, ante. Walang uwi yan. O, yan, di ba? Praise God po ba sa buhay natin, Pastora Tess? Amen. Tayo nga po, hindi natin talaga alam kung marireach natin yung edad ni Pastora Tess. Sobra pa, Diba? sobra pa. Pero alam ko, 120 tayong lahat dito. Amen. Makikita pa natin yung mga apu-apu-apuhan natin. Di ba? Amen po ba? Yan. So, we can let go because He cares for you. Di ba? Lahat po yan everyday. Kinagkikare sa atin si Lord kasi iniingatan niya tayo eh. Binibigyan ng magandang kalusugan. Binibigyan ng strength para magtrabaho, ng skill. Di ba? Lahat po ng kalaman natin sa pagtatrabaho, skill po yan na galing sa ating Panginoon. Amen po ba? May pagmamalaki po ba tayo kay Lord? Wala. Meron. May pagmamalaki natin na anak niya tayo. Amen po? Amen. Kaya nga, He cares for us. Amen po? Amen. Tama din tayo dyan po. Yan. We surrender not because life is easy. Di ba? Kasi nga, hindi talaga madali ang buhay. Di ba? Pero, ang pinaka-importante po dyan, but because God's care is real and personal. Yung personal po, dapat po mayroon tayong personal relationship sa ating Panginoon. Hindi pwedeng yung relationship ko kay Lord maging relationship din ng asawa ko. Di ba? Hindi pwedeng yung kaligtasan ni Kuya Boyet ay kaligtasan ng kanyang anak. Kasi po individual po talaga yung relationship natin kay Lord. Hindi po pwedeng yung relationship ni Brother Jojo ay relationship ni Sister Jen. Meron po tayong kanya-kanyang relasyon sa ating Panginoon.
Panginoon. And I hope and pray po na mayroon po talaga kayong relasyon kay Lord. Amen po ba yun? Sino pang walang relasyon kay Lord? Nahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Di ba? So, sa Psalms 55:22, di ba, yung binasa po natin kanina na 1 Peter 5:7, ang ibig pong sabihin nun nasa New Testament. Di po ba? Ngayon, ito nasa Old Testament. So, ibig pong sabihin na kung nakasulat sa New Testament na ginagawa natin, kasi nga po, ginagawa din nila nung sa Old Testament. Amen po ba? So, basahin nga po ulit natin yan, paulit-ulit na sinasabi sa Biblia. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Amen? Amen. Ano sabi? Cast your burden upon the Lord. Di ba? Lahat. Ibig sabi niya, itrapon niyo sa akin lahat yan, anak. Di ba? Eh, sabi dito, He will sustain you. Siya yung magsusustain sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan para makaya natin. Siya ang magbibigay sa atin ng tulong para masolve yung problema natin. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Siya ang magbibigay sa atin ng kagalingan kung may sakit tayo. Di ba? Amen po? Amen. And sabi po dyan, He will not allow. Dito, The sino to? righteous. Who are the righteous? Shaken. Sino ang mga righteous? We are righteous because of God. Tayo, di ba? We are righteous not because of ourselves. Hindi po dahil sa atin. We are righteous because of Jesus Christ. Di ba? Na-impute na sa atin yung righteousness ni Jesus Christ. Kaya naman po, dapat hindi na tayo nasishake. Amen po ba yun? Di ba? Alam niyo po na ito po, napakaganda po nito pag naintindihan po natin yung righteousness natin. Hindi po righteousness dahil, hindi po yung katuwiran niyan na dahil gumagawa ka ng mabuti, dahil yung nakakatulong ka sa iba, hindi po. Wala po tayong righteousness sa sarili natin. Ang righteousness na ito po ay inimpute sa atin ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at tayo ay tumanggap sa Kanya. Regalo po niya yan sa atin. Hindi po yan mababayaran. Amen po ba yun? Amen. Sino ang hindi nakakalam na righteous siya dito? Alam niyo na po ba na you are righteous because of Jesus Christ? Amen? Hindi mo rin alam. Now you know. Diba? Alam niyo po yung righteousness ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians 5:21. Tingnan mo. Yun yung ano. Para po maniwala tayo na hindi po ako nagbibiro. New creation, ha? Isa pa yun, new creation na po kasi tayo sa ating Panginoon. Oh. That verse basically says that God made Jesus, who never sinned, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. It's a really central concept in Christianity. Is there Amen? a particular... Oh, di ba? Kaya po, di ba, naniniwala po ba kayo sa salita ng Panginoon? God made him boss. Amen na. God made Him who knew no sin to be sin for us, That we might have, that the we might have the righteousness of God in Christ Jesus. Di ba? So yun po eh. Kapag salita po talaga ni Lord, yung pinag-uusapan natin, dapat naiintindihan natin deeply yung kanyang mga salita. And ang tinutukoy po dyan, hindi po yung righteousness acts natin, kundi yung righteousness na na-impute sa atin. Ibig po sabihin nito, He will never allow the righteous. The righteous, ang ibig pong sabihin niyan, tao. Tayo po yun. Di ba? Na binigyan po tayo ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sino po ang hindi pa tumanggap kay Jesus dito? Alam ko po tumanggap, mga Christian din po kayo. Amen. Di po ba? So, yun po, no? Ito, He will never allow the righteous. O sige, nagme-memorize na si Kuya Boyet. Salat ko na. Salat ko na. Amen. Di ba? Kasi nga, we have the mind of Christ. Tama? Pinag-aralan natin kahapon, we have the mind of Christ. Mayroon tayong pag-iisip na kagaya ni Kristo. Amen po? Amen. Absent kasi si Brother Basti kahapon eh. Di ba? So, hindi na po dapat tayo masishake. Kasi po, andyan ang ating Panginoon na magsusustain sa atin. Amen? Amen. Kaya naman po, anong gagawin na natin ngayon?
Cast your burden upon the Lord. Amen. So gagawin niyo na po ba yun? Amen. Completely po ba yung pagtakon natin sa Panginoon? Amen. Walang Amen. ititira. Walang ititira talaga. Yan. Application, what should I do? Number 1. Sige, basahin nga po natin yung number 1. Reminder daily that God cares deeply for you. Amen. Remind yourself. That God Daily. Ano po ibig sabihin ng daily? araw-araw. Everyday. Di po ba? Everyday na i-remind natin sa ating sarili na God cares Cares deeply for you. you. Amen. For me. Sige, i-ano nyo na po yan. I-customize nyo na po. Yes, Di for ba? me. Remind yourself daily that God cares deeply for me. Amen po? Amen. Di ba? So remind yourself daily. Sa kabutihan din ng Panginoon. Di ba? Sa lahat ng ginagawa niya sa inyo. I-remind niyo po yung sarili niyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. And ano po to? Reject the lie that you are facing life alone. Yan. Kasi parang minsan, nagsiself-pity tayo, Lord, nag-iisa na ako, Panginoon. Di ba? Pero nagpapanginoon ka, pero sabi mo, nag-iisa ka. Di ba? Pero kasama mo naman si Lord. Di ba? Sinasabi mo Di ba? na. Lord, ba't ako nag-iisa? Ba't wala man lang tumutulong sa akin? Pero, tinatawag mo si Lord, di ba? Hindi ka aware na kasama mo siya. Pag ganun, di ba? So, reject the lie na nag-iisa ka. Di ba? Kasi nga, minsan, sabi nga ni Pastor Atis, nag-iisa lang naman ako dito sa bahay. Pero lagi ko sinasabi na may kasama ka, si Lord. Ganon din si Brother John. Sabi niya minsan, nag-iisa lang naman ako lagi, Pastor Atis. Sabi niya. Pero sabi ko, kasama mo si Lord. Wala lang kasama talaga na ano. Pero, andyan si Lord na nagpo-protect sa inyo. Sa amin lahat. Amen po? Amen. Oh, ito na. Ulit na naman. Trust God's heart even when you don't understand His ways. Di ba? Tayo po marami tayong nararanasan na hindi natin maintindihan talaga. Kung bakit parang ngayon no, ang ganda-ganda. Parang nagpunta tayo sa anniversary, ang ganda-ganda, parang ganon. Di ba? Pagkatapos ng anniversary na pinuntahan natin, merong naging problema. Di ba? Pero alam niyo po, yun yung ano kasi nandun din po kasi si Satan, di ba, na nag-uudyok sa atin. Pero alam niyo po, mas piliin pa rin po nating magtiwala sa puso ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Di ba sabi po dyan, even when you don't understand His ways. Amen po ba yun? Alam niyo po, ako din sa buhay ko, ang daming hindi ko maintindihan. Mas lalo na po nung kinuha ng Lord ang aking papa. Kasi po, galing po kami sa broken family. Ngayon, kami po lumaki kami sa papa ko. Ngayon, nung namatay po si papa ko, alam niyo po, hindi ko maintindihan kung bakit si papa ko yung unang kinuha. Sana si mama mo na lang, Oo. ganon. Alam niyo po, sinabi ko yun. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Dapat si mama na lang. Kasi nga po, noon yun. Kasi hindi ko pa naiintindihan kung bakit ganun yung nangyari sa amin. At syempre mahirap po kasing lumaki sa isang broken family. Kaya naman po dati, alam niyo po dati, ayokong magkaanak. Kasi ayokong maranasan yung naranasan ko sa kanya. And ang lagi kong Lord, bigyan mo ako ng pamilya na matatag. Na yung hindi kagaya ng pamilya namin. Kasi po mahirap pagka yung broken, yung relationship. Ang naapektuhan po talaga yung mga anak. And 5 po kami noon. Di ba magigising ka na lang may nag-aaway. Magigising ka na lang may nagbabangayan, di ba nagpa-flying saucer yung mga di ba? Tapos nilalak kami sa loob para walang makalabas. O di ba? Ganun po yung buhay namin dati. So, alam niyo po yun, pero alam niyo po ang goodness ni Lord. Ngayon ko naintindihan na nung naging Kristiyano na po ako, naintindihan ko na kaya kinuha una ang aking papa para magkaroon ng pagpapatawad sa aming nanay. Amen po ba yun? Diba? Ma-restore yung relationship namin sa mama ko. Although yung mga kapatid ko po medyo hindi pa ganun yung hindi pa bumabalik yung dati. But then, sa akin po, bilang tumatayo na rin po, doon ko po naintindihan na ang nanay ko mahal din ng Panginoon. Kagaya ng
pagmamahal niya sa akin. Namatay din si Jesus Christ para sa kanya at ganun din sa akin. Kaya nga po titignan dagi natin na, alam niyo po, na hindi lang tayo yung mahal ni Lord. Pati yung mga taong kinamumuhian natin, mahal din po ng ating Panginoon. Meron po ba kayong kagalit? Wala na ngayon. Amen. Diba? Lahat po yan. Part po yan ng buhay natin. Kaya naman po, di ba nung naging Kristiyano na po tayo, naintindihan na po natin kung bakit yung mga problemang yan nararanasan natin. At ngayon, may mga hindi pa rin po tayo maintindihan. Pero, magtiwala tayo sa puso ng ating Panginoon. Because He loves us, because He cares for us. At naiintindihan niya po ang bawat nangyayari sa atin. Although hindi natin nauunawaan, di ba? Alam niyo po silang dalawa kagabi. Medyo hindi pa sila okay eh. Pero nauunawaan ni Lord yung ano nila. Ngayon, tingnan mo, naka-holding hands sila. Yan ang goodness ni Lord. Yan ang goodness ng Panginoon, di ba? Amen. Yan ang goodness ni Lord. Parang sabi na ngiti ngayon. Alam niyo po, sabi ni Sis Jen kagabi, basta ako pupunta dyan. Huwag niyo na po sabihin sa kanya, huwag na lang po siya pupunta. Pero tingnan niyo, magkasama pa rin. Amen. Yan po yung goodness ng ating Panginoon. Ayaw niya po. Your goodness is running out. Yes, amen, di ba? After you. Yan, tingnan mo, namula na si Sis, Jen. Yan. Faith grows when we trust God's care, not our circumstances. Diba? So, lagi po natin pinag-pray din, diba, na Lord, increase our faith. Diba? And alam niyo po, nag-i-increase po yung faith natin, nag-grow po siya when we trust the Lord. Ibig ko sabihin yan, kapag ka nagtitiwala ka sa Panginoon, ibig sabihin, tumataas yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen po ba? Diba? Kasi magkaiba po ang trust sa pananampalataya. Diba? Faith, yung spelling na lang po eh. Tsaka, sabi ko nga, Pronunciation, spelling. diba? And mas maganda nga po sabihin yung faith eh, kasi sa Tagalog po ang haba. Pananampalataya. Diba? Pananampalataya. So yan o, klaro po, faith grows when we trust God's care. Na nagmamahal po siya sa atin, nagmamalasakit siya sa atin. Huwag po nating pagkatiwalaan yung Circumstances. diba? Kasi lahat po tayo, meron tayong mga circumstances na hindi natin nauunawaan. Kaya naman po, lagi natin i-declare, Lord, increase my faith. Habang mayroon kang problema, Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Yun po yung gawin natin. Diba? Kasi po, kapag ka nagtitiwala ka kay Lord, anong sabi? Nag-grow ang pananampalataya natin. Amen? Yan, ito po ang ibig sabihin ng retreat. Kaya po tayo nandito. Although hindi po talaga siya retreat na yung mahaba, ano lang po to eh, di ba? So, retreat is a moment to release our burdens. Amen po? Sino may burden? Release na natin kay Lord. Amen? Amen. Maging honest po tayo kay Lord, ha? Ayan. Retreat is a God-given pose to stop, reflect, and surrender. Amen? So, meron na po ba kayong, nag-stop na po ba kayo? Kumbaga, nag-pause na po ba kayo? Ngayong nakakarinig po kayo ng salita ni Lord, ano po yung magkaroon po ba kayo ng reflection? Or meron po ba kayong mga isusurrender sa ating Panginoon? Amen. Yan, sa Psalm 63:8, sabi po dyan, talaga pong trust ang pinag-uusapan natin dito. Sabi, sige, basahin po natin. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts before Him. God is a refuge for us. Amen. Amen po ba? Ano po yung sela? Yan po yung ano, yung kanina. Ito, yung mag-reflect. Oo, mag-reflect. Magpagkaroon ka ng ano. Sila lang. Mag-ano ka, mag-reflect ka, magkaroon ka ng meditation na, Lord, ano yung ano. Di ba? Kagaya niyan, isisela po natin ito. Di ba? Sabi po dyan, trust in Him. Ano po sabi dito? All times.
All times, di po ba? Sinabi po ba na sometimes lang? Sinasabi po ni King David, ano po? All times. Lahat na magtiwala tayo sa Kanya. Sino po itong people na to? We are. Tayo. Di po ba? Tayo mga people ng ating Panginoon. Amen po? Di ba? So, ganito lang yan eh. You people trust Him at all times. Ikaw, sabihin mo sa sarili mo dito. Go. Sabihin mo sa'yo. Me, you people, Hindi pangalan mo. Brian, trust in Him at all times. O, di ba? Ganun po yung ano, pag nagbasa tayo ng salita ni Lord, i-personalize mo natin siya. Amen po? Sige nga po, sabihin niyo po yung pangalan niyo, tapos i-declare niyo yan. Always trust in Him all the time. Amen. Amen. Sabi pa dito, Pour out your heart before Him. so ibig sabihin, ano po, lahat ng nilalaman ng puso mo, i-pour out mo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Lahat kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kung ano yung nagpapahirap sa iyo ngayon, pour out everything to the Lord. Cry out, di ba? Bago tayo umiyak sa iba, iiyak muna natin sa ating Panginoon. Amen po? Di ba? Kasi God is a refuge for us. Amen po ba? Siya po ang kanlungan natin. Siya lang po makakatulong sa atin. At sabi nga po ng Panginoon, mai-enjoy mo lang ang kapayapaan niya kapag hindi ka natutrouble, hindi ka nagbo-worry. Di po ba? Kaya naman po, piliin po natin na Trust in Him at all times. Amen? All times. All times. All the time. God is good? All the time. All the time. God is good. Ganon dapat. Di ba? All the time, God is good. Ano man ang pinagdadaanan mo, all the time, God is good. And trust in Him. Amen po? Amen. Amen. Next. Yan. Application. What should I do? Yan. Use this retreat to lay down what you've been carrying. Kung ano po yung mga kini-carry ninyo ngayon, ano sabi dyan? Lay down everything to the Lord. Amen? At sabi po dito, Make space to listen instead of rushing. yan. Kasi minsan nagmamadali tayo, di ba? Lagi. So, minsan hindi na tayo nakakapag-listen. Kaya make space to listen to the Lord. Magbasa po tayo ng salita niya. Alam niyo po, when you pray, ikaw po yung, kapag ikaw nagsasalita, ikaw yung nakikipag-usap kay Lord. Pero, kapag ikaw ang nagbabasa ng Biblia, ng salita niya, si Lord naman ang nakikipag-usap sa iyo. So, ibig pong sabihin nito, wag po tayo maging one way. Dapat two-way po tayo. Di ba? Na kapag nagpe-pray ka, pagkatapos mong mag-pray, magbasa ka. Para si Lord, kakausapin ka niya, makakausap mo siya. Through His words. Kasi hindi naman po talaga natin makakausap si Lord na literal. Di ba? Amen po ba yun? Through His word, kaya po natin siya nakakausap. Kaya two-way po yung communication sa ating Panginoon. Parang sa mga anak lang. Hindi naman po pwedeng ikaw lang yung nagmamando sa anak mo. Dapat makinig ka rin sa Kanya. Amen po? Ganun din po tayo. Hindi lang po tayo yung, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Dapat, Lord, ganito. Di ba? Marunong din po dapat tayo mag-listen sa Kanya through reading sa Kanyang salita, through meditation. Amen po? Amen. Ito na. Decide not to live with the same burden you came with. Ayan. So ngayon, yung mga problema po na dala-dala natin pagpunta natin dito, iwanan po natin dito. Amen po? Hindi na po natin yan i-carry ulit paglabas natin yan bukas. Baka dala-dala mo pa rin na para pang ano pa din, yung backpack, ipunong-puno pa din ng burden, di ba? Di ba? Dapat po, iwanan nating lahat dito. Amen? Amen. Yan. Sabi po, don't waste the quiet moment of God has given you. Diba? Wag po nating sayangin yung moment na ito. Ibigay po natin lahat sa ating Panginoon. So, final challenge, do not pick up again what you have already surrendered. Amen? Amen. Amen. So, sige po. Dito po next. Yan. Lay it down. Leave it there. Trust His care. Amen. So, kapag nilay it down mo na kay Lord, hayaan mo na rin doon. Huwag mo nang balikan. Magtiwala ka na sa Kanya. Sa guidance niya,
pagmamalasakit niya sa iyo. Amen po ba? Amen. And cast it all on Him because He loves you and He truly cares for you. Amen. Di ba yung lagi po nating dinideclare? Sino makakapag-declare nun ngayon? I am greatly blessed, deeply loved. Huh? I am highly favored, deeply blessed, and deeply loved. Amen. Di ba? I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen po ba? Yun po yung identity natin. Dahil anak po tayo ng ating Panginoon, we are highly favored. We are greatly blessed. We are deeply loved. Amen? Amen. So yun po yung dyan po tayo magtatapos. Ngayon, bibigyan po kayo ni Pastora Tess ng papel. Asan na yung papel natin? At ballpen. At isulat po ninyo lahat doon sa papel na yan kung ano yung gusto nyong isurrender sa Panginoon. Lahat. Wrong spelling, wrong. Kahit wrong, alam niyo po si Lord, kahit wrong spelling yan, naiintindihan niya po yan. Kahit na Ilocano pa, Tagalog, Bisaya, ang Opo, kahit Bisaya pa yan, isulat ninyo at hindi wag niyo na pong balikan. Iwanan po natin yan dito ngayon. Amen ba? Kasi pagkakatiwala na natin kay Lord, hindi na natin ibibaby pa. Tapos babasahin. Ay, Pwede po tayo lumapit dito para hindi tayo mahirapang magsulat. Oh. Yan, lapit po kayo dito. Bibigyan ko po kayo ng time para isulat yung inyong mga gustong isurrender sa ating Panginoon. Pagka kukulang sa inyo yung ballpen. Yung ballpen kayo, Pastora. Ganito po lang. Ayan. Para makasulat yung iba. Bigat kaya. Hindi po, yung mga medyo nagbabagal yung ballpen eh. Dito kayo. Pwede lang kayo mga lima. Kurang isa. Diyan lang yung ano, makaramano ng iba. Para ano? Para Para meron kasi maluwag. Okay. Wow. Para tayong mga estudyante ngayon. Yan. Okay. Sige. Number 1. Mag-exam tayo. Ano natutunan nyo? Number 1. Pagka hindi sumusulat, palitan natin ha. Mga stock kasi yung ballpen na yan. Eh, kulang eh. Ito, maraming ballpen dito, oh. Sir, bakit? Kunti lang ba Marami surrender ba? mo? Hanggang 10 ba? Parang ano, I surrendered all. Oo, surrender all. Eh, ipingi ako mga ba't kulang ang tutangin sa ito. Oh, bigyan ko pa daw siya. Sulatan mo na. Number 1. Ako ang number 1, nakalista na. Sige, opo. Hindi, kahit wala pong pangalan, okay lang yan. Alam ni Lord yung mga penmanship nyo. Alam ng Panginoon yan. Oh, si Brad. Ayan, walang kopyahan na. Walang kopyahan. No cheating. Yung gusto mong i-surrender Yung mga burdens na gusto nyong i-surrender kayo. nakakabigat sa'yo ba? Yung mga nakakabigat sa'yo, yung mga problema. Halimbawa, may sakit ang nanay mo, i-surrender mo lang kay Lord na siya nang bahala, magpagaling sa kanya, ganon. Sa Diba? factory. Or kung may galit kayo sa akin, yan, i-surrender na rin ninyo yan kay Lord at patawarin nyo na ako. Ano ba sa'yo ba ito? Personal nyo yan. Ano yung rarapol? Yes. Sino mag-ano nito? Yung pinakamarami isusurrender si Manon. Joke. Hindi ho. Sige pa. Sige, anuhin nyo na po. Sulat nyo na po kung ano yung mga susurrender nyo. Parang si Sis Jen, tinitingnan niya sa cellphone niya yung kanyang mga isusurrender. Ako, susurrender ko na yung asawa ko. Matagal ko na naman sinurrender. Gusto rin niyo bigyan ng idea. Parang Paano sabi nito eh? Hindi. Kahit na gano'n na asawa ko pa rin yun. Yeah, asawa pa rin Oo. Mahal siya ni Lord eh. Dahil mahal din ako ni Lord eh. Wala, spelling, di ko pa alam. Pwede pa pakopya. No cheating! No cheating. Bakit si Brother Jojo hindi nagsusurrender? Isang buwan lang yung pastor. Ha? Isa lang yung Hindi, susulat. magkaiba kayo. Hindi. No, magkaiba kayo, Jo, magkaiba kayo. Kung ano yung nakakabigat ba sa'yo, yung mga lahat ng mga problema mo, gano'n. Wow, may music pa. Talagang tinatakpan pa ni sister na sakala niya babasahin. Number 1, anger. Number, okay, correct. Number 2.
number? Yan ba talaga? Hindi, wala. Dito nga eh, di ba? Sige, magsulat ka na doon. Anong nangyari sa theology to? Naalala mo? Uy, sa Bachelor of Theology, naalala mo yan. Anong pareho namin sinurrender isa't isa? Sabi ni Pastor, sinusundan mo ka, asawa ko. Ako din. Ako din, siya din. Eh, paano po kami araw nakikita pa? Magseryoso po kayo. At isipin niyo yung mga isusurrender niyo. Hindi yung ano. Isulat niyo na. Yung kung may kagalit kayo, surrender nyo na ma-restore yung relationship nyo kung sino man yung taong yon. Kung mayroon kayong mga burden sa church, isurrender na rin po ninyo kay Lord, di ba? Kung napaburden po kayo, surrender kay Lord. Kapag mayroon po problema sa pamilya, surrender kay Lord. Lahat po yan, surrender natin sa ating Panginoon. Wow, talaga naman, nakaka-bless naman. Isa lang talaga ang sinurrender. Talaga yung kasalanan ko lang naman. Okay, sige. Hindi makatanggap-tanggap ng kasalanan. Alam niyo. Yung pagiging playboy mo, sinurrender mo na. Surrender everything to the Lord. Alam niya Lord yun. Lahat na nandito yung sa kalubang. Ay, sinayakin ko na lang ito. Mabasahin mo ito. Ano ito kakain ko? Surrender everything to the Lord. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Kanina ko pa sana sinabi. Muna, ako na. Magsulat ka muna. Eh, kukunti pa lang sinulat mo. Padami yan ba? Lahat po yung, alam niyo yung nagpapaburden po talaga sa inyo. Yung bang, pati yung relationship niyo kay Lord, surrender niyo po. Na mas lalo pang maging deeper pa. Yung yung relationship niyo sa Panginoon. Pati po yung pag-meditate ninyo sa salita niya, isurrender niyo din po yan kay Lord. Para po magkaroon din po kayo ng hindi lang po yung mga negatibo, pati po yung mga nahihirapan kayong yung bang may gusto kayong baguhin sa sarili nyo pero hindi nyo mabago, surrender din po ninyo sa Lord. At talagang katago-tago yan. At pagkatapos po ninyo isulat, mag-worship na po tayo. Yes na ito. Surrender mo si Kwan. Yung mananahing yung sida. Sabi mo magalit sa iyo. Trabaho nyo, surrender nyo kay Lord na dumami yung gawa nyo, di ba? Kasi minsan po, ngayon po, ang hirap po ng iba, di ba? Ang hirap maghanap ng trabaho o kung kunti. Tapos pag nagsahod, kunti lang din yung sahod. Pati sahod nyo, i-surrender nyo kay Lord na increase ni Lord, di ba? I surrender all. Hindi po aksidente na nakasama namin sila sis Glenda, sis Tin, at si Brother Renz. Talagang kalooban po ni Lord na nandito kayo para po ma-surrender nyo na lahat yung mga bumabagabag sa inyo. At siyempre itong si Brother Jojo, sis Jean. Bakit kaya pag magsusulat na, parang hindi na natin alam kung ano yung isusurrender natin kay Lord, Ang no? daming nasa isip ko, bakit na yun? Si Sirlet, tahimik na rito. Kanina, maingay ito. Ngayon, tahimik niya. Oo. Kailan pa papel? Hindi kailangan ko kasi magseryoso na. Kasi nandiyan may nagiging joker. Alam niyo, minsan lang po ito mangyari. Maninibago kami niyan sa'yo, si Sirlet. May surrender lahat yun.
Naku, hindi ko alam spelling. Kahit na, okay lang Sabi din yan. niya, hindi ka rin alam yung ano. Kahit na hindi English, Tagalog yun, Ilocano, Bisaya, alam yan lahat ni Lord. Kahit Bisaya pa yan o Ilocano pa yan. Sino ang Ilocano dito? Ibang kabilang yata. Ay, si brother ano. Kayo po Tagalog kayo. Kung Bisaya o Bisa ko to. Bisaya ito. Ay, si Budong. Bisaya ito. Okay lang yan. Dalawang Gawin basket. ko yung parang doktor yung ano ko sulat ko. Kung mayroon kayong magalit dito sa church, kung mayroon kayong mga iniipon dyan na ano, isurrender nyo na kay Lord at magpatawaran. Mga ganon. Ito ba? Sino po yung mga ano, gusto nyo patawarin or udik. Sulmo ko to, ge? Tore? Bakay? Sulmo ko? Sumasakit ang ulo ko. Yung makasulat si Bro dyan ah. Wala na natista yung golden ko. No, walang magkopyahan ha. Kung nga pala. Walang magkopyahan. Para at least Pababasa. Okay lang yan. Para at least Sundari ko na mamaya. Surrender na. Mahalagyan mo niya ay never surrender. Magseryoso na kayo. Ay, hindi mo sundari. Huwag lang magtawa. Parang may dadagdag pa. Habang nagtatagal nag-iisip siya. Binabalik-balikan niya yung kanyang paper. Nahihibo ko. Huwag mo masahin. Ang dami, Meron no? pang dagdag. Okay. Ang dami. Wow! Pastoran. Wow, dami. Sige. Ay, laman to ng puso ko ngayon eh. Sige, surrender na yan. Sabi natin, iiwan na natin lahat dito. Wala tayong dadalhin para yung pagbaba natin dyan sa hagdan. Mag-aam. Dapat iniwan nyo na dito ha at ibinigay na lahat kay Lord. Mga anak nyo, may problema kayo sa anak nyo, surrender kay Lord. Kapag problema nyo ang asawa nyo, surrender kay Lord. Kapag problema nyo yung relationship sa nanay nyo, surrender nyo kay Lord yan. Kapag may problema kayo sa akin, surrender nyo din yan kay Lord. Bakit nyo, hawakan nyo! Hawakan nyo! Hindi nyo bibigay sa akin yan. Hawakan nyo. Magkita na lang ako. Kanya-kanyang hawak. Walang humingi ng papel. Kala ko kulang sa iyo yung isa. Hindi, binawasan ko na, may tira ko. Huwag na magtira. Huwag kang magtira, magkakatawa. Surrender everything eh. Everything nga para gumaang. Iwanan mo na dito. Eh, hindi ko pinili iba yung iba. Ba't gusto mo pa magdalhin? Ngayon lang pinag-aralan nga natin. Gusto mo pa rin bitbitin. Hindi ko kaya isurrender sa Lord, kaya tinanong ko nga si Lord. Finish pa siya ka to. Oh. Masakit ang ulo ko. Umaba na yan. Basta umaba na umaba. Okay na? Yan, marami pa yata. I-check nyo na, double check. At isusurrender natin yan lahat kay Lord.
Tulak mo. Walang tinta yan. Takloban mo na yan. Magbabasa Naubos ka ang yan. tinta. Takloban mo yung papel. Ilan? Nakita ko rin, hindi mo na magbasa, tingnan mo. May basa ko na ako. Amen. Ate, wag mo nang i... Hindi nga. Wag na, wag na.